Ako dati tumatay rin naman ako dyan sa Thai Lottery. Pero maliitan lang. Budget ko nasa mga 50 real. 15 days, 100 per month. Pati na-realize ko, maliban sa slim chance ng panalo dyan, kasi sugal nga yan, mas 98% ang sureness niya pag ilalagay ko sa Pag-ibig Fund. Kaya nag-upisa ko mag-compute. So, palagay natin 100 real times mo siya sa 15 pesos per 1 real. So, may 1,500 ako per month na contribution sa Pag-ibig Fund. Regular savings to, may 1,500 times mo siya sa 12 months. So, meron kang 18,000 1 year. Tapos ngayon, yung 18,000 mo, times mo siya sa at least 6% man lang na dividend per year. So, meron ka nang nadagdag na 1,080. So, meron ka na ngayong 19,080 sa isang taon. Ganyan ang ginawa ko for 2 years. So after nakaluwag-luwag, ginawa ko 500 per month. So may 6,000 ako sa isang taon. Pero yan, binabayaran ko every month. 6,000 per month times 12 po siya, may 72,000 sa regular savings lang. Tapos yun sa MP2, which is nakalak naman for 5 years. Pinusukan ko rin konti. May plano ako para doon. Palagay mo lang after 5 years or after 10 years, titigil ka na sa pagtatrabaho, meron ka ng pampanimula sa negosyo or pangkabuhayan na gusto mo. Trust me kabayan, sa umpisa lang ang nakakapagod dyan. Ang ipon ay hindi sapat, kaya ugaliin natin mag-invest mga kabayan.